Simula noong pumanaw si Lolo 2 taon na ang nakalipas, kasama na namin sa bahay si Lola. Sabi niya kasi, masyadong maraming alaala ng lolo sa dating bahay nila at hindi raw niya kayanin mag-isa. Noong 1 taon, nagpa-check up si Lola sa ospital. Sabi ng doktor, mataas na raw ang kolesterol niya at kailangan na niyang bantayan ang pagkain niya. Pero wala naman siyang gamot na nireseta, diet lang daw. Simula noon, nagbago na din diet ni Lola. Wala na siyang chichirya, pinalitan na ng prutas, madalas nga ay kiwi pa. Nagbawas na rin siya ng mga matatabang pagkain. Puro isda at gulay na. Kahapon, habang nagkakape kami, bigla niya akong tinanong kung pwede ko daw bang isama siya sa mga samgyupsallan. Sabi pa niya, gusto ko lang sana subukan kahit isang beses lang. Kakapanood siguro namin ng mga K-drama at natakam. Nag-alinlangan ako sa una, kasi nga di ba bawal sa kanya ang masyadong kolesterol. Pero sabi ni Lola, isang beses lang naman, at may check-up pa naman ako sa katapusan ng buwan. Hindi siya yung tipong matigas ang ulo. Kaya ramdam ko yung curiosity niya at parang matagal na niyang gustong kainin ito. Kaya ayun, kain kami. Masaya siya habang kumakain. Nakangiti lang, kwento ng kwento tungkol sa mga lumang panahon, at parang bumata siya habang nagkukwento. Pero nang malaman ni Mama, medyo nagalit siya. Sabi niya, di ba dyan nagsisimula yan, sa isang beses tapos may pahabol pa siyang, mag-isip ka muna bago ka gumawa ng desisyon. Hindi ko sinasadyang suwayin si Mama, pero sa totoo lang, ang iniisip ko lang noon ay si Lola. Matanda na siya, at marami na siyang isinakripisyo, lalo na para sa pamilya namin. Gusto ko lang siyang mapasaya kahit saglit. Hindi naman araw-araw, hindi naman palagi. At kahit papaano, yung simpleng samgyup, napangiti ulit siya ng ganun kabuo. Ngayon, hindi ko na alam kung saan ako pupwesto kasi parang walang tamang sagot. Pero masaya ako at naging masaya si Lola kahit saglit lang.